May mga taong tahimik lang namumuhay, ngunit tila hindi nauubusan ng biyaya at pagpapala mula sa langit. Kapag kapos ang karamihan ay lalo namang binubuksan ng Diyos ang pintuan ng kanilang kabuhayan. Kapag nawawalan ng iba, ay lalo silang pinagkakalooban ng pag-asa, tagumpay, at hindi maipaliwanag na kasaganaan. Maraming nagtataka kung bakit may mga pusong simpleng tumutulong, ngunit tila sinusundan ng himala araw-araw. Mas malalim pala ang lihim na matagal nang ipinapahayag ng Panginoon tungkol sa taong marunong magbigay ng bukal sa kalooban. Madalas iniisip ng marami na kapag nagbibigay ay mababawasan ang sariling hawak at unti-unting mauubos ang kabuhayan. Kabaliktaran pala ang itinuturo ng Panginoon, sapagkat bawat kabutihang nagmumula sa dalisay na damdamin ay may nakahandang gantimpala mula sa langit. Hindi man agad makita ng mata ang biyaya, ay tahimik namang kumikilos ang Diyos sa buhay ng mapagbigay na nilalang. Bawat piraso ng tinapay na ibinahagi sa nagugutom ay may katumbas na pagpapalang hindi kayang tumbasan ng salapi. Bawat sakripisyong ginawa para sa kapwa ay nagiging binhi ng masaganang kinabukasan na puno ng awa at pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga sa Biblia, God loves a cheerful giver from 2 Corinthians 9 verse 7. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil hindi lamang pala halaga ng handog ang tinitingnan ng Diyos, kundi pati kalinisan ng puso ng nagkakaloob. Kapag masaya ang damdaming tumutulong, ay lalo namang bumababa ang biyaya mula sa kalangitan patungo sa tahanan ng taong mapagbigay. Hindi nasusukat ng mundo ang gantimpalang inihahanda ng Panginoon para sa mga kaluluwang marunong umunawa sa pangangailangan ng kapwa. Bawat paglingap na ginawa ng walang hinihintay na kapalit ay nagiging daan upang maranasan ang tunay na kasaganaan ng buhay. Napakaraming Pilipino ang lumaking may takot sa Diyos at pananalig sa kapangyarihan ng panalangin, lalo na tuwing dumaraan sa matitinding pagsubok. Kapag naghihirap ang pamilya, ay mas lalong kumakapit ang marami sa awa ng Panginoon at sa pag-asang hindi niya pababayaan ang sinuman. Kahanga-hanga ang pusong marunong magbahagi, kahit maliit lamang ang hawak, dahil mas pinipili pa rin nilang tumulong kaysa man lamang ng kapwa. Kadalasan pangang ang taong kapos sa material na bagay ang siyang may pinakamalawak na pangunawa at pinakabusilak na damdamin. Dahil sa ganoong uri ng pananampalataya, ay hindi nakapagtatakang maraming buhay ang biglang inaahon ng Diyos mula sa hirap patungo sa masaganang bukas. Darating ang sandali na mauunawaan ng marami na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o laki ng ari-arian. Mas mahalaga pa rin pala ang pusong marunong magmahal, dumamay, magpatawad, at magbigay ng walang pag-aalinlangan. Habang patuloy na umiikot ang mundong puno ng kasakiman, ay lalo namang nagiging mahalaga ang taong may pusong handang magsakripisyo para sa iba. Unang dahilan, mas pinagkakatiwalaan ng Diyos ang pusong marunong magbahagi. Hindi nakakubli sa mata ng Panginoon ang bawat pagkalingang ibinibigay ng isang nilalang na marunong umunawa sa paghihirap ng kaniyang kapwa. Tuwing may inaabot na tulong ang isang tao mula sa malinis na damdamin, ay parang mas lalo namang lumalawak ang pintuan ng grasya sa kaniyang pamumuhay. Kadalasang hindi napapansin ng marami na ang simpleng pagdamay pala ay may kakayahang magdala ng hindi inaasahang pag-asenso at katahimikan sa tahanan. Habang patuloy na umiiral ang malasakit sa puso ng isang nilalang, ay lalo rin siyang kinakalingan ng Diyos sa bawat yugto ng kaniyang paglalakbay. May mga pagkakataong tila kapos na ang lahat, ngunit biglang nagpapadala ang langit ng paraan upang makaahon ang taong marunong tumulong sa kapwa. Kapag nakikita ng Panginoon ang dalisay na layunin ng isang nilalang, ay hindi niya hinahayaang manatili iyon sa pagdurusa at pangamba habang buhay. Unti-unting dumarating ang mga oportunidad, mabubuting relasyon, at katahimikan ng kalooban na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Bunga ng mabuting gawain ay nagiging mas magaan ang bawat laban na kinahaharap araw-araw. Sabi nga sa Biblia, "Give and it shall be given unto you," from Luke 6 verse 38. Malinaw na ipinahahayag ng talatang iyon na ang kabutihang inilalaan para sa iba ay hindi nawawala kundi bumabalik ng mas masagana sa tamang panahon. Kapag bukas ang palad ng isang tao, ay mas lumalalim din ang paggabay ng Panginoon sa kaniyang kabuhayan, pamilya at mga pangarap. Hindi man agad makita ang bunga ng pagtulong,
ay tahimik namang kumikilos ang Diyos upang ihanda ang mas mabuting bukas para sa Kaniya. Kahanga-hanga ang maraming Pilipino na kahit simple lamang ang buhay, ay nagagawa pa ring maglaan ng tulong para sa mga taong nangangailangan ng pag-aaruga. Kapag may dumaraang mabigat na pagsubok, ay hindi nawawala sa kanilang puso ang pagnanais na umalalay at magbigay ng pag-asa sa kapwa. Dahil sa ganoong uri ng kabutihan, ay maraming tahanan ng patuloy na binubuhusan ng habag at gabay mula sa itaas. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, ay kapansin-pansin namang punong-puno ng pagkakaisa at pagmamahalan ng kanilang pamilya. Darating ang panahon na mauunawaan ng marami na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa lawak ng pusong marunong magmalasakit. Habang dumarami ang kabutihang ipinapakita ng isang nilalang, ay lalo ring sumasagana ang kaniyang espiritual na buhay at pananampalataya. Mas nagiging payapa ang damdamin ng taong marunong magbigay dahil alam niyang nakalulugod sa Panginoon ang kaniyang ginagawa. Bawat paglingap na nagmumula sa taus-pusong hangarin ay nagiging dahilan upang makaranas ng masaganang biyaya at walang sawang pag-aaruga mula sa Diyos. Ikalawang dahilan, dinadagdagan ng langit ang kabuhayan ng taong may mahabaging kalooban. Hindi kailanman pinababayaan ng Panginoon ang nilalang na marunong mag-abot ng tulong sa gitna ng kagipitan ng ibang tao. Kapag marunong umunawa sa pagdurusa ng kapwa, ang isang puso ay tila mas lalo namang lumalapit ang awa ng Diyos sa kaniyang tahanan. Bawat munting pagkakawang gawa ay nagiging daan upang makatanggap ng hindi inaasahang pagpapala mula sa itaas. Habang patuloy na naglilingkod ng may katapatan ng isang tao, ay lalo ring pinupuno ng langit ang kaniyang kakulangan sa buhay. Maraming pagkakataon na ang taong mapagkaloob pa ang unang nakararanas ng pagginhawa matapos dumaan sa matinding suliranin at kahirapan. Kapag nakikita ng Panginoon ang pusong hindi maramot, ay gumagawa siya ng paraan upang hindi mawalan ng pang-araw-araw na pangangailangan ang taong iyon. Madalas dumarating ang kasaganaan sa paraang hindi inaasahan ng isip ng tao sapagkat walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. Habang lumalawak ang malasakit sa kapwa, ay lalo ring sumisibol ang kabutihang bumabalot sa buong pamumuhay ng isang nilalang. Sabi nga sa Biblia, "A generous person will prosper" from Proverbs 11 verse 25. Napakalinaw ng mensaheng dala ng talatang iyon dahil ipinapakita ng Panginoon na ang mapagbigay na damdamin ay hindi hahayaang manatiling salat habang buhay. Kapag bukal sa kalooban ng pagdamay sa nangangailangan, ay may nakahandang biyayang higit pa sa material na bagay ang langit para sa taong iyon. Hindi man mabilis dumating ang kapalit ng kabutihan, ay siguradong may inihahandang magandang bukas ang Diyos para sa kaniya. Kapansin-pansin sa maraming pamilyang Pilipino na habang mas pinipili nilang umalalay sa kapwa, ay mas lalo namang nagiging payapa ang kanilang tahanan. Kahit simpleng hapag lamang ang mayroon, ay nagagawa pa rin nilang magbahagi ng pagkain at pag-aaruga sa mga dumaraan sa pagsubok. Bihirang mawala ng pag-asa ang taong marunong makiramay sapagkat may natatanggap siyang lakas mula sa Panginoon sa bawat araw na lumilipas. Dahil sa kabutihang ipinapakita nila, ay hindi nawawala ang paggabay ng Diyos sa kanilang hanap buhay at kinabukasan. Dumarating ang sandali na nauunawaan ng isang nilalang na mas mahalaga pala ang malinis na puso kaysa sa marangyang ari-arian ng mundo. Kapag marunong magbahagi ng biyaya ang isang tao, ay nagiging mas magaan ang kaniyang pamumuhay kahit dumaraan sa iba-ibang pagsubok. Unti-unting binabago ng Panginoon ang kapalaran ng pusong marunong magmahal at umunawa sa kalagayan ng iba. Bawat kabutihang nagmumula sa taos-pusong hangarin ay nagiging dahilan upang maranasan ang masagana at mapayapang buhay na kaloob ng langit. Ikatlong dahilan, pinapalakas ng Panginoon ang taong bukas palad sa oras ng matitinding pagsubok. Hindi madaling manatiling mabuti kapag sariling suliranin na ang bumabagabag sa isip at damdamin ng isang nilalang araw-araw. Kahanga-hanga ang pusong marunong pa ring umalalay, kahit mabigat na rin ang pasaning kaniyang dinadala sa buhay. Kapag nakakikita ang Diyos ng ganoong uri ng kababaang loob, ay mas lalo niyang pinatitibay ang katauhan ng taong may malasakit sa kapwa. Bawat sakripisyong inilalaan para sa nangangailangan ay nagiging dahilan upang makatanggap ng pambihirang lakas mula sa langit.
Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa kapag dumarating ang sunod-sunod na problema sa pamilya, kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit kapansin-pansin na ang nilalang na marunong magkawanggawa ay tila may kakaibang tibay ng kalooban sa gitna ng unos ng buhay. Hindi agad sumusuko ang ganoong uri ng tao sapagkat nananatiling buhay ang kaniyang pananampalataya sa awa ng Panginoon. Habang patuloy siyang gumagawa ng kabutihan, ay lalo rin siyang ginagabayan upang malampasan ang anumang pagsubok na dumarating. Sabi nga sa Biblia, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy," from Matthew 5 verse 7. Napakaganda ng ipinapahayag ng talatang iyon dahil ipinakikita na ang maawain ay hindi hahayaang mag-isa sa panahon ng pagdurusa at pangangailangan. Kapag marunong umunawa sa sakit ng iba ang isang puso, ay mas lalo namang bumababa ang habag ng Diyos sa kaniyang buhay. Hindi man mawala agad ang mga suliranin, ay binibigyan naman siya ng sapat na katatagan upang magpatuloy ng may pag-asa. Kadalasang napapansin sa kulturang Pilipino ang malalim na pagdadamayan lalo na kapag may pinagdaraanan ang isang pamilya sa komunidad. Kapag may nagkakasakit, nawawala ng hanap buhay, o dumaranas ng matinding kalungkutan ay may mga taong kusang lumalapit upang magbigay ng tulong at pag-aaruga. Dahil sa ganoong uri ng malasakit, ay lalong lumalakas ang samahan at pananalig ng bawat isa sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, ay nababalutan naman ng pagmamahalan at pagkakaisa ang kanilang tahanan. Darating ang panahon na mauunawaan ng marami na ang tunay na lakas ay hindi lamang nanggagaling sa sariling kakayahan, kundi mula rin sa biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon. Kapag marunong dumamay ang isang nilalang, ay hindi nawawala ang liwanag na nagbibigay ng direksyon sa kaniya, kahit napapaligiran ng kadiliman. Unti-unting gumagaan ang bawat laban, dahil may kapayapaang nananahan sa pusong marunong magmahal sa kapwa. Bawat pagkalingang nagmumula sa taus-pusong hangarin ay nagiging dahilan upang maranasan ang walang sawang paggabay ng langit sa araw-araw na pamumuhay. Ikaapat na dahilan, inilalayo ng Diyos sa kapahamakan ang taong marunong magkaloob ng kabutihan. Hindi lahat ng panganib sa buhay ay agad nakikita ng mata dahil maraming kapahamakan ang dumarating nang walang babala sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag puspos ng kagandahang loob ang isang nilalang, ay tila may banal na kamay na patuloy na umaakay at nag-iingat sa kaniyang daraanan. Maraming pagkakataon na hindi namamalaya ng tao na nailalayo na pala siya ng Panginoon mula sa mabigat na kapighatian. Habang nananatiling malinis ang hangarin ng puso, ay lalo ring lumalalim ang pag-iingat ng langit sa kaniyang buhay. Kapansin-pansin na ang taong mahilig magdamay sa nangangailangan ay madalas nakatatanggap ng tulong sa oras ng biglaang kaguluhan at matinding suliranin. Kapag may dumarating na unos ay tila may mga kamay na kusang lumalapit upang umagapay at magbigay ng pag-asa sa kaniya. Hindi man niya nauunawaan agad ang dahilan, ay gumagawa pala ang Diyos ng paraan upang hindi siya tuluyang mabuwal sa laban ng buhay. Bawat kabutihang ipinunla sa kapwa ay nagiging pananggalang laban sa matitinding pagsubok na maaring sumira sa kaniyang kinabukasan. Sabi nga sa Biblia, "Whoever is kind to the poor lends to the Lord," from Proverbs 19 verse 17. Napakalalim ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinakikita na ang bawat pag-aarugang iniaalay sa nangangailangan ay parang direktang paglilingkod mismo sa Panginoon. Kapag nakikita ng Diyos ang ganoong uri ng kabutihan, ay hindi niya hinahayaang mapariwara ang taong may pusong mapagmalasakit. Hindi man agad napapansin ang bunga ng kagandahang loob, ay may banal na proteksyong unti-unting gumagabay sa kaniyang paglalakbay. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang kabaitan sa kapwa ay nagiging daan upang makatanggap ng biyaya at pag-iingat mula sa itaas. Kapag may dumaraang mabigat na problema, ay madalas may dumarating na tulong mula sa mga taong minsan nilang natulungan noon. Dahil sa mabuting pakikitungo sa kapwa, ay nagkakaroon sila ng mga relasyong puno ng pagkalinga, respeto at tunay na malasakit. Hindi man perpekto ang kanilang pamumuhay, ay napupuno naman ng pag-asa at kapanatagan ang kanilang tahanan araw-araw. Dumarating ang sandali na nauunawaan ng isang tao na ang kabutihan pala ay hindi lamang nakapagpapasaya ng kapwa, kundi nagsisilbing ilaw sa sariling landas. Kapag marunong magbigay ng pag-aaruga ang isang nilalang,
ay hindi siya hinahayaang malunod sa kadiliman ng buhay at kawalan ng pag-asa. Unti-unting nagiging payapa ang kaniyang kalooban dahil ramdam niya ang walang sawang paggabay ng Panginoon sa bawat hakbang na kaniyang tinatahak. Bawat dalisay na gawaing nagmumula sa mahabaging damdamin ay nagiging dahilan upang maranasan ng ligtas at masaganang pamumuhay na kaloob ng langit. Ikalimang dahilan, pinalalalim ng kabutihang loob ang pananampalataya ng taong mapagkawanggawa. Hindi pangkaraniwan ang pusong nananatiling mapag-aruga kahit nakararanas ng matinding pagod, pangamba at kakulangan sa araw-araw na pamumuhay. Kapag pinipili pa rin ng isang nilalang na umunawa sa kalagayan ng iba, ay mas lalo namang tumitibay ang kaniyang koneksyon sa Panginoon. Bawat pagdamay na nagmumula sa taos pusong hangarin ay unti-unting naglalapit sa kaniya sa banal na presensya ng Diyos. Habang patuloy na umiiral ang malasakit sa kaniyang pagkatao, ay mas lumalalim din ang kaniyang pagtitiwala sa kapangyarihan ng langit. Maraming tao ang nagsasabing mas nagiging payapa ang kanilang kalooban kapag nakakagawa sila ng kabutihan para sa kapwa. Kapag may natutulungang dumaraan sa mabigat na suliranin, ay tila nagkakaroon din ng liwanag ang sariling damdamin ng taong nagkakaloob ng tulong. Hindi man nasusukat ng salapi ang ganoong uri ng kasiyahan, ay ramdam naman ang kakaibang galak na nanggagaling sa loob ng puso. Bunga ng ganoong karanasan ay mas lumalawak ang pag-unawa ng isang nilalang sa kahalagahan ng pagmamahal at habag ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, "Blessed is the one who considers the poor" from Psalm 41 verse 1. Napakaganda ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinahahayag na may natatanging pagpapala para sa mga pusong marunong umunawa sa kalagayan ng nangangailangan. Kapag inuuna ng isang tao ang kapakanan ng iba, ay hindi rin nawawala ang paggabay at pag-aaruga ng Panginoon sa kaniyang buhay. Hindi man agad makita ng mata ang bunga ng kabutihan, ay unti-unti namang pinupuno ng Diyos ang kaniyang puso ng kapayapaan at pananampalataya. Kapansin-pansin sa maraming Pilipino ang pagiging matulungin lalo na kapag may pamilyang dumaraan sa matinding pagsubok at kalungkutan. Kapag may nangangailangan ng karamay, ay kusang lumalapit ang mga taong may malasakit upang magbigay ng lakas ng loob at pag-aaruga. Dahil sa ganoong kaugalian, ay mas tumitibay ang samahan ng bawat komunidad at mas lumalalim ang pananalig sa Panginoon. Hindi man marangya ang kanilang kalagayan, ay nananatili namang buhay ang pag-ibig at pagkakaisa sa kanilang tahanan. Darating ang pagkakataon na mauunawaan ng isang nilalang na ang tunay na yaman ay hindi lamang tungkol sa material na bagay kundi pati sa lalim ng pananampalataya. Kapag marunong umalalay sa kapwa ang isang puso, ay mas lalo nitong nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos sa kaniyang buhay. Unti-unting nawawala ang takot at pangamba dahil napapalitan iyon ng pag-asa at kapanatagan mula sa langit. Bawat pagkakawanggawang nagmumula sa dalisay na damdamin ay nagiging dahilan upang maranasan ang mas makabuluhan at mapayapang pamumuhay. Ika-6 na dahilan, nagbubukas ang Panginoon ng hindi inaasahang pagkakataon para sa taong mapag-aruga. Hindi lahat ng magandang oportunidad ay nakukuha lamang sa talino, sipag o mataas na katayuan sa lipunan. Kadalasan mas pinapaboran ng langit ang nilalang na marunong magmalasakit at handang maglaan ng tulong para sa kapakanan ng iba. Kapag nakikita ng Diyos ang pusong walang pag-iimbot, ay kusang dumarating ang mga biyayang hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong pag-iisip. Habang nananatiling tapat sa paggawa ng mabuti ang isang tao, ay mas lalo ring lumalawak ang daang patungo sa pag-unlad at tagumpay. Maraming pagkakataon na ang simpleng kabaitan pala ang nagiging dahilan upang makatagpo ng mga taong handang umagapay sa tamang panahon. Kapag may magandang hangarin ng isang nilalang, ay tila mas nagiging magaan ang pagpasok ng mga pagpapalang matagal niyang ipinapanalangin. Hindi man agad nauunawaan ang galaw ng buhay, ay unti-unti namang ipinapakita ng Panginoon ang direksyong inilaan para sa Kanya. Bawat kabutihang iniaalay sa kapwa ay nagiging susi upang mabuksan ang mas maayos at masaganang kinabukasan. Sabi nga sa Biblia, "Humble yourselves before the Lord and He will lift you up" from James 4 verse 10. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinahahayag na ang pusong mababa at marunong umunawa sa iba ay itinataas ng Diyos sa tamang panahon.
Kapag inuuna ng isang tao ang paggawa ng kabutihan kaysa pansariling kapakinabangan, ay hindi rin nawawala ang banal na paggabay sa kaniyang landas. Hindi man mabilis dumating ang tagumpay, ay siguradong may inihahandang magandang pagkakataon ng langit para sa kaniya. Kapansin-pansin sa maraming Pilipino, ang pagiging mapagkalinga kahit limitado lamang ang kakayahan sa buhay. Kapag may kapitbahay na nangangailangan ng tulong, ay hindi nawawala ang mga taong handang maglaan ng panahon, lakas at pag-aaruga. Dahil sa ganung ugali, ay mas nagiging matatag ang samahan ng bawat komunidad at mas nabubuhay ang diwa ng bayanihan. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, ay kapansin-pansin naman ang pagdami ng biyayang dumarating sa kanilang pamilya araw-araw. Dumarating ang sandali na napagtatanto ng isang nilalang na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ari-arian kundi sa lawak ng kabutihang naibahagi sa kapwa. Kapag marunong magbigay ng pag-aaruga ang isang puso, ay mas nagiging malinaw ang direksyong itinatalaga ng Diyos para sa kaniyang buhay. Unti-unting nawawala ang pangamba sa kinabukasan dahil napapalitan niyon ng matibay na pag-asa at kapanatagan ng damdamin. Bawat taos-pusong paglilingkod sa kapwa ay nagiging dahilan upang maranasan ang masaganang biyaya at walang sawang paggabay mula sa langit. Ikapitong dahilan, pinupuno ng kapayapaan ang puso ng taong marunong magbahagi ng kabutihan. Hindi lahat ng uri ng kasiyahan ay kayang ibigay ng salapi, marangyang kagamitan o mataas na katayuan sa mundo. Kadalasang mas payapa ang damdamin ng nilalang na marunong magbigay ng pag-aaruga kaysa sa taong nabubuhay lamang para sa sariling kapakinabangan. Kapag nakapagpapasaya ng kapwa ang isang tao, ay tila may liwanag ding unti-unting pumupuno sa kaniyang kalooban. Habang nagpapatuloy ang paggawa ng mabuti, ay mas lumalalim ang kapanatagang hindi kayang nakawin ng anumang suliranin sa buhay. Maraming pagkakataon na kahit pagod at problemado ang isang nilalang, ay gumagaan pa rin ang pakiramdam matapos makatulong sa nangangailangan. Kapag nakikitang muling ngumiti ang taong dati ay puno ng kalungkutan, ay nagkakaroon din ng kakaibang galak ang pusong nagmalasakit. Hindi maipapaliwanag ng ordinaryong salita ang ligayang dulot ng taos-pusong pagkakawanggawa sa kapwa. Bunga ng ganoong karanasan ay mas nagiging payapa ang isip at mas nagiging magaan ang pagharap sa araw-araw na hamon ng buhay. Sabi nga sa Biblia, "Peace I leave with you, my peace I give unto you," from John 14 verse 27. Napakaganda ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinahahayag na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Panginoon at hindi sa material na bagay ng mundo. Kapag marunong magmahal at umunawa sa kapwa ang isang puso, ay mas lalo nitong nararamdaman ang banal na kapanatagan mula sa langit. Hindi man nawawala agad ang mga pagsubok, ay nagkakaroon naman ng tibay ng damdaming kayang harapin ang bawat unos ng buhay. Kapansin-pansin sa maraming tahanang Pilipino na kahit simple lamang ang pamumuhay, ay nananatili pa ring masaya dahil puno ng malasakit ang bawat miyembro ng pamilya. Kapag may dumaranas ng kalungkutan, ay hindi nawawala ang mga taong handang makinig, dumamay at magbigay ng lakas ng loob. Dahil sa ganoong pag-uugali, ay mas nagiging matatag ang samahan at mas umiiral ang pagkakaisa sa loob ng tahanan. Hindi man sagana sa material na bagay, ay mayaman naman sila sa pagmamahalan, pag-unawa at pananampalataya sa Diyos. Darating ang pagkakataon na mauunawaan ng isang nilalang na ang pinakamatamis na biyaya pala ay ang kapayapaang nananahan sa puso. Kapag marunong magbahagi ng kabutihan ng isang tao, ay unti-unting nawawala ang bigat ng galit, inggit at pangamba sa kaniyang damdamin. Mas nagiging maliwanag ang pananaw sa buhay dahil napapalitan ng pag-asa at kabutihan ang anumang kadilimang bumabalot sa isip. Bawat dalisay na pagtulong sa kapwa ay nagiging dahilan upang maranasan ang tahimik, makabuluhan at mapagpalang pamumuhay na kaloob ng Panginoon. Ikawalong dahilan, inihahanda ng Diyos ang walang hanggang gantimpala para sa taong mapagmahal sa kapwa. Hindi nasusukat ng mundo ang tunay na halaga ng bawat kabutihang ginagawa ng isang pusong marunong magsakripisyo para sa ibang tao. Kapag tahimik na naglilingkod ang isang nilalang nang walang hinihintay na kapalit, ay mas lalo namang nalulugod ang Panginoon sa kaniyang ginagawa. Bawat pagkalingang nagmumula sa dalisay na damdamin ay may katumbas na pagpapalang hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan sa lupa.
Habang nagpapatuloy ang pag-aaruga sa nangangailangan, ay mas lalo ring lumalalim ang ugnayan ng taong iyon sa Diyos. Maraming tao ang abala sa paghahanap ng pansamantalang ligaya, ngunit kakaunti lamang ang nakauunawa sa kahalagahan ng kabutihang may walang hanggang bunga kapag inuuna ng isang nilalang ang pagmamahal sa kapwa kaysa sariling interes, ay mas nagiging makabuluhan ang kaniyang paglalakbay sa buhay. Hindi man agad mapansin ng paligid, ang kaniyang mga sakripisyo ay may nakahandang gantimpala ang langit para sa kaniya. Bawat pagdamay na iniaalay sa nagdurusa ay nagiging bahagi ng mas dakilang layunin na inilaan ng Panginoon. Sabi nga sa Biblia, "Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me," from Matthew 25, verse 40. Napakalalim ng kahulugan ng talatang iyon dahil ipinapakita na ang bawat pagtulong sa kapwa ay tila direktang paglilingkod mismo sa Panginoon. Kapag marunong magmahal at umunawa sa nangangailangan, ang isang puso ay hindi nawawala ang banal na presensya ng Diyos sa kaniyang buhay. Hindi man agad makita ng mata ang gantimpala, ay may inihahandang walang hanggang kasiyahan ng langit para sa taong may malasakit sa kapwa. Kapansin-pansin sa maraming Pilipino ang pagiging maalalahanin, lalo na kapag may mga taong dumaraan sa matinding hirap at kalungkutan. Kapag may nangangailangan ng tulong, ay may mga pusong handang magbigay ng pagkain, panahon, lakas at taos-pusong pag-aaruga kahit walang kapalit. Dahil sa ganoong kaugalian ay mas nabubuhay ang diwa ng pagkakaisa, pagmamahalan at pananampalataya sa loob ng komunidad. Hindi man marangya ang kanilang kalagayan, ay makikita naman ang tunay na ligayang nagmumula sa pusong marunong magmalasakit. Darating ang sandali na mauunawaan ng marami na ang pinakamahalagang kayamanan pala ay ang pagmamahal na naibahagi sa kapwa habang nabubuhay sa mundo. Kapag marunong maglaan ng habag ang isang nilalang, ay hindi nawawala ang pag-asa, liwanag at paggabay ng Diyos sa kaniyang landas. Unti-unting nagiging makahulugan ang bawat araw dahil napupuno ng kabutihan at banal na layunin ng kaniyang pamumuhay. Bawat taos-pusong paglilingkod sa kapwa ay nagiging dahilan upang maranasan ang walang hanggang pagpapala at pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Habang patuloy na umiikot ang mundong puno ng kasakiman, galit at kawalan ng malasakit, ay lalong nagiging mahalaga ang pusong marunong magmahal at magbigay ng bukal sa kalooban. Hindi man perpekto ang buhay ng taong mapagkawanggawa, ay kapansin-pansin namang hindi siya iniiwan ng pag-asa, paggabay at habag ng Panginoon sa bawat araw na lumilipas. Kapag marunong dumamay ang isang nilalang sa oras ng pangangailangan ng kapwa, ay tila mas lalo ring lumalapit ang biyaya ng langit sa kaniyang tahanan at kabuhayan. Bawat kabutihang ginagawa ng lihim ay may nakikitang kapalit ang Diyos kahit walang pumapalakpak o pumupuri mula sa paligid. Sabi nga sa Biblia, "Do not grow weary in doing good, for at the proper time you will reap a harvest if you do not give up," from Galatians 6 verse 9. Napakaganda ng mensahe ng talatang iyon dahil ipinapakita na walang kabutihang nasasayang sa mata ng Panginoon. Kapag nagpapatuloy ang isang tao sa paggawa ng mabuti, kahit maraming pagsubok at kabiguan, ay may inihahandang gantimpala ang langit para sa kaniya sa tamang panahon. Hindi man agad makita ang bunga ng kabutihan, ay tahimik namang kumikilos ang Diyos upang pagpalain ang pusong marunong magmalasakit sa kapwa. Maraming Pilipino ang dumaraan sa matitinding laban sa buhay, ngunit nananatiling buhay ang pananampalataya dahil naniniwala silang hindi nagpapabaya ang Panginoon sa mabubuting tao. Kapag may pusong handang umunawa, magbigay at umalalay, ay nagiging mas magaan ang mundong puno ng pagdurusa at problema. Bawat tulong na iniaabot sa nangangailangan ay nagiging ilaw sa gitna ng kadilimang nararanasan ng maraming tao araw-araw. Dahil sa simpleng kabutihang iyon, ay mas maraming buhay ang muling bumabangon, lumalaban at nangangarap para sa mas magandang bukas. Darating ang pagkakataon na mauunawaan ng marami na ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera, ari-arian o marangyang pamumuhay. Mas mahalaga pa rin ang pusong may takot sa Diyos at marunong magmahal ng walang hinihintay na kapalit mula sa kapwa. Kapag puno ng habag ang damdamin ng isang nilalang, ay hindi nawawala ang kapayapaan, pag-asa at liwanag sa kaniyang paglalakbay sa buhay. Bawat pagkakawanggawang nagmumula sa dalisay na layunin ay nagiging daan upang maranasan
ang masaganang biyaya at walang hanggang pag-ibig ng Panginoon.